Marami ngang mga pangyayari na nagaganap na mahirap paniwalaan. Lalo pa nga, at ito ay hindi mga karaniwang kaganapan na nasasaksihan natin sa araw-araw. Tubong Negros po ako, pero ang isasalaysay ko po ay naganap sa probinsya kung saan po ako namasukan bilang katulong. Dalaga pa po ako noong mga panahong iyon. Nainganyo po akong ibahagi ang karanasan ko dahil na rin sa mga napakinggan kong kwento sa inyo pong programa. May kahirapan po kasi ang aming pamumuhay noon sa aming probinsya. Kaya nang ako ay ipagpaalam ng aking tiyahin sa akin pong nanay na kanyang kapatid, ay hindi ito nagdalawang salita at agad akong kinausap. Wala naman akong nagawa pa kundi ang pumayag. Kahit pa nga kung tutusin ay alanganin pa ang edad ko noong mga panahon na iyon. Dahil sa alam kong makakatulong din iyon para sa amin. 3 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Inirekomenda ako ng tiyahin ko sa kaibigan ng kanyang amo na naghahanap ng kasambahay. Nalaman kasi ng mga ito na siya ay magbabakasyon, kung kaya ipinakisuyo nila sa kanya na baka may madala siya pagbalik. Pati ang pamasahe ko sa lahat, kasama na ang sa barko, ay sinagot na po nila. Maggagabi na po nang dumating kami sa bahay ng amo ng tiyahin ko. Napansin ko na mababait naman po ang mga ito. Kaya nasabi ko sa aking tiyahin na sana ay kasing bait din ng amo niya ang papasukan ko. Sinabi naman niya sa aking mababait naman daw ang mga ito nang una niyang makausap. Nung unang gabi ko ay dun muna ako pinatulog sa bahay ng kanyang amo. Kinabukasan ay saka pa lamang ako inihatid sa papasukan ko. Sumakay kami ng tricycle sa pagpunta doon. Nang ipakilala na niya ako sa kanila, habang kaharap ang tiyahin ko, ay kinausap nila ako tungkol sa mga magiging trabaho ko at kung magkano ang aking magiging sweldo. Natatandaan kong 1,500 lang ang naging starting ko noon. Bago ko iwan ng tiyahin ko, ay sinabi niya sa akin na kanya naman akong bibisitahin tuwing araw ng kanyang day off. Pinagpahinga lang nila akong sandali at nang makaalis na ang tiyahin ko, ay nag-umpisa na akong magtrabaho. Paglilinis ng bahay ang una kong hinarap. Hindi naman kalakihan ang bahay nila, pero para sa akin, malaki iyon para sa isang pamilya na binubuo lang ng 4. Maganda ang bahay na sinauna ang pagkakayari. Bali 2 ang kanilang anak, isang babae at isang lalaki, na parehong high school na nung mga pagkakataon na iyon. Ang bahay nila ay ilang hakbang lang mula sa kalsada. May malaki silang tindahan sa bayan at meron silang mga palayan. Mabait naman ang mga ito. Ang totoo ay hindi sila palakibo, kaya di ko talaga masabi kung anong ugali ang mayroon sila. Wala rin po akong nakikita kahit minsan na nagkaroon sila ng bisita. Madalas ay naiiwan ako sa bahay na mag-isa. May isang pinto sa loob ng bahay na malapit sa kusina na talaga namang nakakapagpatindig sa akin ng balahibo dahil sa itsura ng pagkakasara dito. May malaking kadena ito at kandado na wala kang maaninagan sa likod ng pinto.
dahil sa walang anumang liwanag na lumalabas sa siwang nito. Pero kahit na nakakaramdam ako ng takot, sa tuwing mapapadaan ako sa pinto na iyon, ay naroon din ang kagustuhan ko na malaman kung ano ang nasa loob nito. Dala ng aking kuryosidad. Minsan ay nagulat pa ako nang habang nakayuko ako na sumisilip sa pinto, ay dumating ang isa sa anak ng aking amo. Nang hindi ko namamalayan, narinig ko na lamang ang boses nito na nagtanong kung ano daw ang ginagawa ko. Dahil doon ay napatayo akong bigla ng tuwid at panay ang pagpag ko sa palda habang nag-iisip ng aking maidadahilan. Sinabi ko na lang sa kanya na nakarinig ako ng ingay sa loob na parang may mga pusang naghahabulan, kaya binubugaw ko. Dagdag ko pa, ay gusto ko rin sanang linisin iyon. Sumagot ito at sinabing malabong magkaroon ng pusa sa loob dahil sa wala naman daw itong madaraanan para makapasok. At wag ko na daw linisin iyon dahil sa bodega lang ang silid na iyon, natambakang talaga ng kanilang mga lumang kagamitan. Sumang-ayon ako sa kanyang mga sinabi at tinanong ko na lamang ito kung gusto ba niya na ipaganda ko siya ng makakain. Sinabi nitong wag na raw dahil sa busog pa naman daw siya. Sa totoo lang po, ay di ko pa nakasabay ang mga ito na kumain. O mas tamang sabihin na kahit minsan po, ay di ko pa sila nakitang kumain sa bahay. Kaya mag-isa lang ako nang kumakain sa kusina kapag nakaramdam na ako ng gutom. Nagluluto na lamang ako ng para sa akin. At dahil sa wala pa akong gaanong alam sa pagluluto, ay kadalasang prito lang ang ulam ko. Madalas pa nga ay itlog dahil sa iyon ang mabilis lutuin, o kaya naman ay dilata. Kinagabihan ng araw ding iyon, nang matutulog na ako at sasara ko na sana ang bintana, nang bigla akong magulat nang may isang malaking pusa na kulay itim na bigla na lang sumulpot sa harapan. At nakatitig ito sa akin na akala mo talaga ay may isip ito. Basta iba po talaga ang pakiramdam ko sa pusa na iyon. Nagtayuan kaagad ang balahibo ko sa katawan. Kaya mabilis ko nang isinara ang bintana. Minsan, isang gabi, ay nagising ako ng alanganing oras. Hindi ko nagustuhan ang aking napanaginipan at tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Siguro ay halos magdadalawang buwan na ako noon sa kanila. Ang kwarto na tinutulugan ko ay nasa ibaba. Nang papunta na ako sa kusina para uminom ng tubig, ay napasulip ako sa pinto. Dahil sa may kaunting liwanag na nagmumula doon. At kakaiba iyon para sa akin. Dahil sa unang pagkakataon, ay noon ko pa lamang nakitang ganun iyon. At nang ituon ko ang aking pansin, ay nakita kong wala na ang malaking kandado at kadena nito. Pero nananatiling nakasara. Sinubukan kong itulak ito ng bahagya, pero nakalak ito sa loob. Malaki po kasi at dalawa ang pinto na ang sara ay nasa gitna. At napansin ko rin
na may pansara ito sa iba pang bahagi sa loob. Dahil ng itulak ko ay naramdaman ko po iyon. Ilang sandali lang ay may narinig akong tunog na nagmumula sa loob. Ingay iyon na parang umaalingaw-ngaw. Kaya lalong nakapagdulot iyon sa akin ng pagtataka. Tumindi pang lalo ang kasabikan ko na malaman kung ano ang mayroon doon. Bagaman may kaunting kaba akong nararamdaman. Nang lumakas na ang ingay, ay iyon na ang pagkakataon na nahintakutan ako. At di ko na kinaya pa iyon, kaya nagmamadali akong dumiretso ng kusina at uminom na ng tubig. Pagkatapos ay patakbo ko ng tinungo ang aking silid, na nang makapasok ako ay isinara ko iyon ng mabuti at iniharang ko pa nga ang isang bangko sa pinto. Habang nakahiga ay patuloy na naglalaro sa isipan ko ang tungkol sa kung ano ang mayroon doon sa kwarto na iyon. Naging malikot ang isip ko sa kung ano ang lumikha ng mga ingay na iyon doon at bakit para itong umaalingaw-ngaw. Hanggang sa di ko na namalayang nakatulugan ko na ang tungkol doon. Nang sumunod na araw ay dumating ang tiyahin ko. Yun pa lang ang una niyang naging pagbisita sa akin. Doon lamang kami sa hardin nag-usap. Ikinuwento ko sa kanya na mayroon akong kakaibang nararamdaman tungkol sa pamilya ng aking mga amo. Sinabi niya sa akin na baka naman guni-guni ko lang daw ang mga iyon at masyado daw akong naapektuhan ng mga napapakinggan kong drama sa radyo. Dahil iyon po ang paborito kong libangan. Pero sinabi niya sa akin na gagawa siya ng paraan upang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa mag-anak sa kanyang amo. Dahil sa kaibigan nga ng mga ito iyon. At kung mapatunayan daw niya na malalagay ako sa alanganin, ay kanya daw akong susunduin at ipagpapaalam na sila daw ay magdadahilan na lang. Pagkatapos naming makapag-usap, ay umalis na rin ito at nagpaalam na sa akin. Nang sumunod na mga gabi, madalas ay hindi ako dalawin ng antok dahil sa gumugulo sa isipan ko kung may lihim nga bang itinatago ang pamilya na aking pinaglilingkuran. Minsan, habang gising pa ako, ay nakarinig ako ng mga yabag na bumababa sa hagdan. Nang tingnan ko ang orasan, ay pasado alauna na noong mga pagkakataon na iyon. Kinabahan ako dahil sa tansya ko ay bumaba silang lahat. Base na rin sa mga yabag na naririnig ko. Nilapitan ko pa ang pinto ng silid kung nasaan ako upang siguraduhin nakasara iyon. Pati ang bintana ng kwarto ay nilapitan ko rin para i-double check bago muling bumalik sa aking higaan. Ngunit hindi ako nahiga. Sa halip ay naupo ako, nayakap ang unan at tinakip ang kumot hanggang sa aking leeg. Abot-abot ang kaba ko. Pumikit ako at umusal na maikling panalangin. Naramdaman ko na doon sila papunta sa silid na nakakandado. Na narinig ko pa ang kadena ng pintuan noon na inaalis. At halatang maingat na tinatanggal iyon, pero dahil sa napakatahimik ay narinig ko pa rin ng bahagya
ang pagtunog ng kadena. Nakiramdam pa ako. Napansin ko na nawala na ng tuluyan ang mga mahihinang ingay. Kung kaya, naisip kong marahil ay nakapasok na ang mga ito sa silid. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa aking higaan. Kahit kinakabahan ay lumapit ako sa pintuan at dahan-dahan kong binuksan iyon. Nang dumungaw ako ay nagpalingalinga muna ako para siguraduhin wala nang sino man na naroon. Nang matiyak kong wala nang ibang taong naroon maliban sa akin, ay lumabas na ako ng aking kwarto na nakayapak. Di ko rin maintindihan kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin para pumunta doon sa silid na iyon. Nang nasa harapan na ako noon, ay nagtaka pa ako kung bakit nakabukas ang pinto ng mga oras na iyon. Dahil dati-rati, nang minsang mapadaan ako dito ng halos ganong oras din, ay nakalak ito. Nang pumasok ako, ay naging malinaw na ang lahat. Ang inaakala ko palang silid ay isang daanan papunta sa ibaba. May sulo na nakasiga sa gilid ng mga dingding at mayroong hagdan. Dahan-dahan akong bumaba sa mga baitang habang nakadipa ang aking mga kamay na nakahawak sa magkabilang pader. At bagya akong nakayuko na sinisipat kong mabuti ang nasa aking harapan habang sinasanay ang aking mga mata. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga boses habang patuloy akong naglalakad sa pasilyo. Pagkatapos kong makababa sa hagdan, habang papalapit ako ng papalapit, ay lalong lumalakas ang mga tinig at mas lalong nagiging malinaw ang mga ingay na iyon. Hindi mga salita ang naririnig ko, kundi ingay ng mga humahangos na akala mo ay nagmumula sa mga mababangis na hayop. Nang marating ko ang pinakadulo ng pasilyo, ay dahan-dahan akong sumilip. Maingat ako na iniiwasang talaga na makalika ng kahit anumang uri ng ingay. Nanlaki ang mga mata ko at gusto ko nang sumigaw dahil sa aking nakita. Naroon silang lahat na nakapaikot, na nakaupo, na hindi sumasayad ang kanilang mga puwet sa sahig, at may nilalantakang karne na nang igala ko pa ang aking paningin ay nasiguro kong tao ang kanilang pinagtutulungang kainin. Dahil sa nakita ko ang isang kamay at braso nito, bagaman nababalot at nagkalat ang napakaraming mga dugo, halos maluha na ako at panandaliang nawala sa aking sarili. Nang biglang nahimasmasan ako nang lumika ng ingay ang isa sa kanila, na nang mapatingin ako ay nakita kong nakatingin na silang lahat sa akin. Nakita na nila ako. Bigla akong napabalikwas sa higaan. Napaupo ako at humihingal. Napakasama ng napanaginipan ko. Nang masapu ko ang aking ulo, ay basang-basa ito sa bawis. Pero ang matinding kabog
na nararamdaman ko dahil sa bangungot ay lalong naragdagan nang tila naging totoo ang masamang panaginip kong iyon dahil nakarinig ako ng malakas na mga paghangos na nanggagaling sa labas ng aking silid. Halos panghinaan na ako at himatayin dahil malinaw sa panaginip ko ang kanilang mga itsura. Kung kaya, iyon din ang naiisip ko na nasa labas ngayon ng aking kwarto. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano. Binuksan ko ang bintana at doon ako dumaan palabas. Wala na akong dinala na kahit ano mula sa mga gamit ko. Kahit nga ang magsuot ng tsinelas ay hindi ko na nagawa pa. Mabilis kong tinungo ang mababang parte ng bakod na nasa gilid ng bahay na iniiwasan ko pa rin na makalikha ng kahit anumang ingay. Kahit gustong gusto ko nang umiyak ng mga panahon na iyon, ay pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Dahil alam kong mas malalagay ako sa panganib kapag kanila akong narinig. Pinuntahan ko ang aking tiyahin. Sinabi ko ang nangyari, maging ang aking mga nararamdaman. Natawa pa nga ito sa una niyang reaksyon nang kanya akong makita. Pero nang marinig niya akong nagkwento sa garalgal na boses at nanginginig, ay nag-alala din ito. Ilang sandali lang ay lumabas ang babaeng amo ng tiyahin ko at nagtanong kung bakit daw ako naroon ng ganong oras. Ano daw ang problema at kung ano ang nangyari. Sunod-sunod na pagtatanong nito. Sinabi na lang namin na may problema sa probinsya kaya kailangan kong makauwi kaagad. Muli nitong tinanong kung bakit alanganing oras naman yata at kung nagpaalam ba raw ako sa aking mga amo. Sinabi ko na hindi ako makatulog dahil sa problema sapagkat kailangan ko na talagang umuwi. Akala ko ay tapos na ang kanyang pagtatanong dahil tataligod na sana ito sa amin. Pero bigla niya akong hinarap na muli at tinanong kung bakit wala akong suot sa paa kahit tsinelas. Sinabi ko na hinabol ako ng aso sa daan, na napatitig ako sa tiyahin ko nang bigla itong mapatingin sa akin, na parang ipinapahiwatig niyang magsabi na lamang ako ng totoo. Pero ayoko dahil naisip ko na baka kauri din ito ng mag-anak na pinagsisilbihan ko. Sinabi niya sa tiyahin ko na patulugin na muna ako sa kanyang kwarto dahil sa madilim-dilim pa ng mga oras na iyon at ihatid na lamang daw ako sa pier pagka umaga. Nang mga pasado 9:00 na ay naghahanda na kami ng tiyahin ko para ihatid ako sa pier. Napagkasunduan namin na siya na lamang ang kumuha ng mga naiwan kong gamit at magdala sa aming probinsya. Tutal ay isang bag lang naman iyon. Nang biglang may dumating na mga pulis at ako ang hinahanap. Nang lumabas kami ay gulat na gulat ako at hindi makapaniwala. Kahit ang amo ng tiyahin ko ay nabigla. Tinanong nila kung ano ang inirereklamo tungkol sa akin. Sinabi ng pulis na ako daw ay nagnakaw sa aking mga amo, kung kaya iniimbitahan daw nila ako sa presinto. Nakiusap ang tiyahin ko sa kanyang amo
na kung maaari ba daw nila kaming samahan. Sa kabutihang loob naman ng mga ito ay sinamahan nila kami. Pagdating namin sa presinto ay inimbestigahan nila ako. Maya-maya, dumating na rin doon ang mag-asawa na aking amo. Nakatayo lamang sila doon sa likuran, sa loob ng silid ng imbestigador. Naririnig ko ang among babae ng tiyahin ko na pinapakiusapan ang kanyang mga kaibigan na wag na akong kasuhan at ipakulong. Ngunit ayaw pumayag ng mga ito. Paulit-ulit kong narinig na nakiusap ito na parang nagmamakaawa na nga, pero ayaw talagang pumayag ng mga amo ko. Nang magkaroon ng pagkakataon ang among babae ng tiyahin ko, ay kinausap nito ang imbestigador at sinabing wala akong anumang dala nang dumating ako sa kanilang bahay ng madaling araw, na kahit nga tsinelas ay wala akong suot. Kaya sabi nito ay malabo ang ibinibintang ng mga amo ko sa akin. At isa pa, dagdag nito, ay wala rin akong ibang nakikilala sa lugar maliban sa tiyahin ko, kung kaya nga doon daw ako dumiretso. Tila ikinagalit naman ng mga amo ko ang mga sinabi na iyon ng among babae ng aking tiyahin, na narinig ko pang sinabihan nila ito nang walang utang na loob. Hindi ko naman alam kung ano ang tungkol doon, pero nang mapansin kong pati sila ay parang mag-aaway na, ay muli na akong nagsalita. Sinabi ko na mayroon akong nararamdamang kakaiba sa kanilang bahay, at iyon ay hindi mga pangkaraniwan. Na nagsalita ang amo kong lalaki na sumisingit sa aking pagsasalita. Sa unang pagkakataon ay doon ko pa lamang nalaman ang ugali ng mga ito. Pasigaw nitong sinabi na kalokohan di umano ang aking mga sinasabi. Pinagpatuloy ako ng imbestigador para sa kinukuhang salaysay niya sa akin. Tapos na kasing makapagbigay ng salaysay ang aking mga amo. Patuloy akong pinuputol ng aking mga amo sa ginagawa kong pagsasalaysay. Kung kaya sinabi ko na mayroong basement ang kanilang bahay. Doon pa lamang tila natigilan silang dalawa. Sinabi ko pa na animo ay tago at lihim na silid iyon. Kahit di ko pa talaga tiyak, pagkat ibinasi ko lamang ang aking sinabi sa aking napanaginipan. Naglakas loob na lamang ako na aking itinuring iyon na isang pangitain, na pati sana ang tungkol sa nasaksiyan ko na aking mga nakita sa panaginip ay akin din sanang ikukwento, pero di na ako pinatapos pa ng mag-asawang amo ko, at sinabing kalokohan lamang daw ang lahat, na hindi na lamang nila itutuloy ang reklamo laban sa akin. Pagkatapos ay sabay na lumabas silang dalawa. Di matapos-tapos ang aking pagpapasalamat sa among babae ng tiyahin ko, na binigyan pa ako ng panggastos para sa aking pag-uwi. Napanatag lamang ako nung ako ay nasa barko na. Nang minsang umuwi ang tiyahin ko sa aming probinsya, ay ibinalita niya sa akin na mayroon daw nakasaksi sa mag-asawa na dati kong amo na nasa silong ng isang taga roon. Kung kaya napabantog na daw ang mga ito na mga aswang sa kanilang lugar. Ako po ay isang taong hindi nagpapaniwala
sa mga kababalagan tulad ng mga multo, aswang at kung ano-ano pa. Kumakain ng tao, may pakpak kaya nakalilipad, tao na may kakayang makapagpalit ng anyo. Kalokohang lahat para sa akin yan. Ito ang paninindigan ko noon. Ito yung mga panahon na hindi pa ako nakararanas ng kababalaghan sa buhay ko. Pero bago ang karanasan ko, ay pahintulutan niyo po muna akong ibahagi ko yung naging karanasan ng aking lolo. Sa mga kwento niya kasi, unang namulat ang isip ko tungkol sa mga di pangkaraniwang pangyayari na nagaganap dito sa mundo. Siguro ay 20 years old ako nang makaharap ko ng personal ang aking lolo sa mother side. Sa una pong pagkakataon, umuwi kami noon sa probinsya dahil sa namatay ang lola ko. Habang nakaburol si lola, ay nagkaroon noon ng gulo. Akala pa nga namin noong una, yun ay dahil sa mga kalalakiang nagiinuman sa labas. Naisip namin na marahil ay dala iyon ng kanilang kalasingan. Pero nalaman namin noong huli na may hinabol pala silang pinaniniwalaang aswang. Kaya nang mag-usisa ako kay lolo, doon na siya nagsimulang magkwento para ipaliwanag sa akin kung gaano katotoo ang mga aswang at iba pang mga nilalang na umiiral na hindi napapansin ng mga taong walang kakayahang makakita. Ayon sa kanya, dayo lamang sila sa probinsya. Bagaman noong mga panahon nakausap ko siya, ay kilala at kalat na ang kanilang apelyido sa lugar. Napadpad lamang sila sa probinsya dahil sa sila ay mga mangangalakal. Hanggang sa tumagal daw sila sa lugar, may napusuan at nakapangasawa. Kaya doon na nanirahan. Hanggang sa kumalat na nga ang kanilang lahi sa lugar, pero hindi daw talaga sila orihinal na taga roon. Pagkukwento pa ng lolo ko, noong mga panahong binata pa siya at naglalako sila ng kulambo at kumot, ay marami siya umanong naging karanasan na doon nagsimulang umusbong ang kanyang paniniwala ukol sa mga misteryo at kababalagan. Ang taon ay mga dekada 60. Minsan naglalako sila kasama ang pinsan, ay napadpad sila sa isang bayan. May maliit daw itong pamilihan. Pumuesto sila doon. Pumili sila ng isang bahagi kung saan ay makikita sila ng mga mamimili. Nakaramdam sila ng pagkailang dahil sa paraan ng pagkakatitig ng mga taong nagdaraan sa kanilang harapan. Naisip nila na marahil ay naninibago ang mga ito dahil sa sila ay mga bagong mukha doon. Isang babae ang lumapit sa kanila at tumingin ng kanilang mga paninda. Makailang beses daw itong bumalik na tila nagdadalawang isip kung bibilhin ang nagustuhang kulambo. Hanggang sa nung huli nga ay binili na rin daw nito iyon. Nagsabi pa raw ang babae sa kanila na makakarami sila ng mapagbibilhan kung kanilang dadalhin ang paninda doon sa kanilang baryo. Dahil sa marami daw sa mga taga sa kanila ang tiyak na magugustuhan ang kanilang mga paninda. Dahil sa marami pang mga tao sa pamilihan, kung kaya nang hinayang naman sila na umalis na kaagad upang sumama sa babae. Naisip nilang maaari pa silang makabenta
Kaya, sabi ni Lolo na susunod na lamang sila. Sinabi niya sa babae na kung maaari ay ituro na lamang nito sa kanila ang daan papunta sa sinasabi nitong baryo nila na siya namang ginawa ng babae. Nakabenta pa sila ng ilang piraso sa pamilihan. Nang mga magtatanghali na, ay unti-unti na rin kumukonte ang mga namimili. Nagpasya sila na kumain na muna at pagkatapos ay kanila nang pupuntahan ang sinasabing baryo na iyon ng babae. At ganun nga ang kanilang ginawa. Matapos makakain ay nagpahinga lamang sandali at nagtungo na sila. Naglakad lamang sila mula sa pamilihan. Malayo na rin ang kanilang nalalakad. Habang tumatagal ay nagiging masukal ang daan papunta sa sinasabing lugar ng babae. Hindi naman nila iyon alintana dahil sa ang atensyon nila ay nakatuon sa kanilang mga maaaring maibenta. May nadaanan silang isang maliit na kubo. Makikiinom sana sila ngunit nakasarado naman iyon. Kaya nagpatuloy lang sila. Mahaba-haba pa ang kanilang nilakad. Nang sa wakas ay matanaw na nila ang ilang mga kabayan. Sa tansya ni Lolo ay mga 3:00 na ng mga oras na iyon. Lumapit pa sila at nakita ni Lolo ang babae na naroon at halatang hinihintay sila. Ilang saglit lang ang lumipas at nagparami na ang mga tao. Panay ang kaway ng babae sa kanyang mga kasama. Nangiti sila Lolo dahil sa pinagkaguluhan ang kanilang mga paninda. Pero may napansin siya noon. Ang mga kalalakihan ay abala na nagsisibak ng mga kahoy at marami-rami na ang nakasalansan nilang panggatong. May ilan din namang mga kalalakihan na nag-uumpukan na naghahasa ng kanilang mga itak na pasulyap-sulyap lang sa kanila. Habang tanging mga kababaihan lang ang tumitingin naman at nag-uusisa sa kanilang mga paninda na ang tanging suot lamang ay duster at walang mga panloob, mapadalaga man o may asawa. Napalunok ng laway sila Lolo na di nila maintindihan kung ano bang talaga ang nangyayari. Nakiusap ang pinsan niya na kung maaari ba daw silang makiinom. Niyaya naman sila ng babae sa bahay nito. Sa labas sila naghintay na nagsisunuran din ang lahat ng kababaihan doon. At napapansin nilang hindi na ang kanilang mga paninda ang binubusisi ng mga ito. Paglabas ng babae ay may dala na itong 2 baso ng tubig at nanlaki ang mga mata nila nang nakalabas na ang isang dibdib nito. Kinikilabutan na sila dahil sa ginagawa ng mga kababaihan. Nang abutin nila ang baso ay napansin pa ni Lolo na iba na ang ikinikilos ng mga ito, maging ang paraan ng pagtitig sa kanila. At makahulugan ang binitawang ngiti nito nang iabot sa kanila ang baso. Napako ang mga mata ni Lolo sa babae. Nang biglang nahimasmasan si Lolo nang mabasag ang baso ng kanyang pinsan. Dumulas iyon dahil sa kung anong likido na nasa labas ng baso, kung kaya kanya iyong nabitiwan. Napansin din ni Lolo ang kakaibang likido sa bibig at katawan ng baso na kanyang hawak. Kaya kinutuban siya ng hindi maganda. Sa palagay niya ay laway iyon.
kung kaya hindi niya na iyon ininom pa. Napawi naman ang ngiti ng babae sa kanyang mga labi at napalitan iyon ng galit dahil sa nabasag na baso. Yun ang unang sumagi sa isip ni Lolo, na nagalit ang babae dahil sa nabasag na kasangkapan nito. Pero ang totoo, nagalit iyon dahil sa napurnadang maitim na balak nito. Nagpatuloy pa ang ginagawa ng mga babae sa kanila, na animoy mga sawa na nililingkis sila. Unti-unti na silang pinipilit na maipasok ng mga ito sa bahay ng babae, ngunit pilit nila iyong pinaglalabanan. Hanggang sa naramdaman nilang dumadampi na sa kanilang leeg at mukha ang dila ng mga ito. Sabi ni Lolo, ay nagulat siya nang makita ang isa sa mga babaeng humaba na bigla ang dila nito, na nang mapatingin siya sa mukha nito ay napasigaw na siya ng tuluyan dahil sa nag-iba na rin ang kanyang mga mata, na naging mabalasik na ang kanyang mukha. Hinawi niya sila at hinila ang kanyang pinsan. Hinugot niya ang balaraw na kanyang daladala sa likuran at itinutok iyon sa mga ito. Pumasok sila sa bahay at kanilang sinipa ang pawid na dingding nito sa likuran. Mabilis na silang nagtatakbo. Narinig nila ang mga kalalakihan. Nang isa pa nga ay tila sinisisi pa ang mga babae. Hindi sila huminto-hinto. Walang tigil ang ginawa nilang pagtakbo. Nang medyo madilim na, ay nagawa na nilang makalayo mula doon sa baryo. Naroon na sila banda sa maliit na kubo na kanilang nadaanan. Nung papunta pa lang sila doon, may munting liwanag na nagmumula mula sa loob ng kubo at nakabukas na ang bintana nito. At mayroong isang matanda doon na nakatungaw, ngunit sa itaas ito nakatingin, na tila ba pinagmamasdan ang buwan. Hindi ito gumagalaw at nananatiling nakatitig lamang. Kung kaya naisip pa nga ni Lolo na maaaring may diferensya ito sa kanyang pag-iisip. Ngunit dahil sa uhaw na sila, ay nagbakasakali pa rin. Bumati sila ng magandang gabi at nakiusap na kung maaari ba silang makiinom. Lumabas ang isang batang babae at narinig nilang sinabi nito sa kanyang lola na mayroong tao. Ngunit hindi natinag ang matanda. Patuloy lang itong nakatitig sa buwan, na tila manghang-mangha ito doon. Pero nagsalita ito at sinabing tumuloy daw sila at maupo. Naupo sila Lolo sa isang mahabang kahoy na nakapako sa magkabilang haligi na nasa labas. Muling inulit ng pinsan ni Lolo na kung maaari ba raw silang makiinom ng tubig. Mabilis namang kumilos ang bata. Pumasok ito at dumiretso sa kanilang kusina. Pagbalik ay may tubig na ito. Wow na wow sila. Makailang ulit silang uminom bago tuluyang napawi ang kanilang mga uhaw. Maya-maya ay nakita na nilang lumabas ang matanda at hinarap sila. Nagtanong ito sa kanila kung saan galing. Sinabi ng lolo ko na galing sila sa baryo ng mga taong humahaba ang dila, na sinigundahan naman ito ng pinsan niya na tahasang sinabi na baryo di umano ng mga aswang. Biglang napalingon ng mabilis sa kanila ang matanda, na nanlilisik
ang mga mata nito at sinabing mabuti daw at nakaligtas pa sila. At titingin na muli ito sa buwan. Kung kaya lalong tumibay ang kutob ni Lolo na kulang nga ito sa kanyang pag-iisip. Nagsalita muli ang matanda at sinabing marahil ay gutom na sila. Kaya inutusan nito ang kanyang apo. Nahaina na silang dalawa. Tumanggi naman ang lolo ko at sinabing wag na raw mag-abala sapagkat makikiinom lang daw talaga sila. Sumagot ang matanda at sinabing wag na silang mahiya. Di nagtagal ay lumabas ang batang babae at may dala na itong 2 pinggan na may pagkain. May kanin ito at kaunting ulam na nang iabot sa kanila ay agad nilang napansin pareho ang malansang amoy noon. Tiningnan sila ng matanda at bago pa nito ibalik ang pagkakatitig sa buwan na nooy bilog na ay nagsabi ito sa kanila na wag nang pansinin pa ang mabahong amoy noon. Ang importante daw ay magkalaman ang kanilang sikmura. Hindi talaga nagustuhan nila lolo ang ideya na kainin iyon, pero napilitan na rin daw sila. Kanila na lamang nilulunok na hindi na nilalasahan pa, na kanilang binabalot sa kanin ang kaunting ulam na iyon. Pagkatapos nilang kumain ay sinabi ng matanda na doon na lamang sila matulog. Muling tumanggi sila lolo at idinahilan na baka nag-aalala na sa kanila ang kanilang mga magulang. Muling inalis ng matanda ang kanyang pagkakatitig sa buwan at humarap sa kanila. Sinabi nitong mas delikado kung sila ay magpipilit na lumakad pa. Makailang ulit pa silang kinumbinsi at pinilit ng matanda. Bagay na hindi nagustuhan ni lolo, kung kaya nagpaalam lang daw silang iihi. Umikot sila sa gilid ng maliit na kubo. At dahil sa wala naman silang palikuran, ay doon lamang sila umihi na magpinsan. Pagkatapos umihi, ay hindi na sila bumalik pa sa kanilang kinauupuan at nagpaalam na ng diretso sa matanda na narinig nilang tila may galit pa sa tinig. Nang sabihan sila nito na bumalik, nagbingi-bingihan na silang magpinsan. At sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, ay nagmamadali nang nagpatuloy sa kanilang paglakad. Ngunit di pa sila nakakalayo mula sa kubo, ay may naramdaman na silang tila may sumusunod sa kanila. Napahinto silang sandali at narinig nga nila ang mga pagkaluskos sa gilid ng daan. Sumigaw si lolo at sinabing, "Hindi kami natatakot sa iyo, tanda." Nagkatinginan silang magpinsan at para bang yun na ang kanilang naging hudyat para kumaripas na ng takbo. At naririnig nila ang mabilis na pagkilos rin sa magkabila ng daan, na nang mapasulyap si lolo ay naaninagan niya ang tila asong walang balahibo, ngunit may mahabang buhok ito sa kanyang ulo. Mabilis itong tumatakbo na sinasabayan sila. Nakita nilang nagagalawan pa ang mga halaman sa gilid ng daan, kaya binilisan pa nila na nagsisigaw na at humihingi ng saklolo. Nang bigla na lamang may lumundag sa kanila mula sa magkabila ng daan.
natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nakalapat na ang kanilang mga likod sa lupa. At nakadagan na sa kanila ang nakakatakot na nilalang na iyon. Sinubukan pa di umano ni Lolo na dukutin ang kanyang balaraw sa likuran, ngunit tinapakan ng isa pa ang kanyang kamay, na nang ilapit nito ang mukha kay Lolo ay bagya niyang nakita ang kanyang anyong tao, at iyon ay ang babae sa baryo. Samantalang ang nakadagan naman sa kanya ay ang isa sa mga lalaking naghahasa ng itak, at ang nasa kanya namang pinsan nang tingnan niya ay ang lalaki na nagsisibak ng kahoy. Biglang humaba ang dila ng aswang, ngunit bago pa dumampi ang dila nito sa kanyang leeg ay tila natigilan iyon at napasinghap pa sa hangin. Panay ang singhot nito na pilit silang inaamoy ng paulit-ulit, at bigla itong umangil na galit na galit. Kusang umalis ang mga ito sa pagkakadagan sa kanila at mabilis nang lumayo. Di naman nila maipaliwanag kung ano ang nangyari. Ang buong akala pa nga nilang magpinsan ay katapusan na nilang dalawa iyon. Di sila tumayo na kaagad. Naupo sila mula sa pagkakahiga sa lupa. At laking gulat nila nang nasa kanila ng harapan ang maglola. Sinabi nitong matigas di umano ang kanilang mga ulo. Sinabi na raw niyang delikado, ngunit nagpatuloy pa rin sila, sapagkat naramdaman na pala nito na nasundan sila ng mga aswang at matyagang nagbabantay na inaabangan lang silang umalis sa kanyang bahay. Mabuti na lamang daw at kanya silang pinakain. Kung hindi, ay nilapa na sila ng tuluyan ng mga aswang. Tinanong nila ang matanda kung ano ang ipinakain na iyon sa kanila, ngunit tumanggi itong sabihin kung ano iyon. Sinabi pa nito sa kanila na sikreto daw niya iyon, na minana pa mula sa kanyang mga panununuan. Ngunit wala naman daw silang dapat na ipag-alala dahil sa wala namang masamang epekto iyon. Masayang masaya po ako noon kasi pangalawang beses ko yun na makauwi uli kanila mama. Yung unang pagkakataon po, bata pa ako. Sa biyahe pa lang po ay hindi ko na talaga maitago ang kasiyahan ko, lalo na po sa barko, kasi ang daming pwedeng makilala. Noong mga panahon na iyon, siguro ay 17 anyos ako. Naniningalang pugad, ika nga. Na-enjoy ko po talaga yung mga sandali ng pagbiyahe namin habang nasa barko. Pagdating po namin sa bahay ng lolo at lola ko, ay halos wala pong ipinagbago. Kung kaya mas lalo akong na-excite dahil sa yun po talaga ang gusto ko. Yung tipong malapit ka talaga sa kalikasan, malayo sa ingay at polusyon ng syudad. Yung napapalibutan ka ng mga bundok at sariwa yung hangin na nilalanghap. Maging mga pagkain po na inihahain. Luntian yung kapaligiran at naglalakihan yung mga punong kahoy. At maririnig mo yung mga masasayang muni ng ibon. Noong mga bandang tanghali,
ay nagdatingan na yung ibang mga kamag-anak namin. Nalaman na kasi nila na kami ay dumating. At mararamdaman mo talaga yung pananabik nila dahil sa matagal na hindi nagkita. Yung lola at lolo kong apo ay halos di na ako bitawan sa pagkakayakap. Pagdating ng mga kamag-anak namin, ay dalawang mukha agad ang napansin ko na talaga namang pamilyar para sa akin. Yun yung mga pinsan ko na aking kaedaran. Natatandaan ko pa, nung unang bakasyon ko ay sila yung madalas kong kasama at kalaro. Ito ay sina Ferdy at Nico. Si Ferdy ay bunsong anak ng panganay nila mama, habang si Nico naman ay panganay na anak ng sinundan niya. Agad na lumapit sa akin si Ferdy at nangamusta. Pero si Nico ay parang nag-atubili ito at tila nahihiya. Kung kaya ako na mismo ang unang bumati dito. Nagkaroon ng kaunting salo-salo noon sa bahay nila lolo. Masaya kami nagkwentuhan tungkol sa mga panahon na hindi kami nagkikita-kita. Nung hapon na ay nag-uwian na halos lahat ng mga kamag-anak namin. Pero sila Ferdy at Nico ay nagpaiwan dahil na rin sa pangungumbinsi ko. Kinagabihan, pagkatapos naming makakain ng hapunan, ay mas pinili naming tumambay sa may balkonahe at doon kami muling nagkwentuhan habang naninigarilyo ang dalawa kong pinsan. Nang bigla akong nakaaninag ng isang matanda sa hindi kalayuan. Medyo maliwanag kasi ang buwan ng mga oras na iyon. Kaya sinabi ko iyon at itinuro sa kanila. Napansin namin na medyo kuba na ito at mas mataas ang isa nitong balikat. Mahaba ang kanyang buhok na lampas bewang. Iika-ika ito kung lumakad, pero may kabilisan. Kung kaya nakakadagdag iyon ng kilabot sa sinumang makakakita dito. Tinanong ko ang mga pinsang ko kung kanila bang nakikilala ang matanda. Ngunit hindi rin daw nila ito nakikilala. Ngayon lamang daw nila iyon nakita. Dumire-diretso lang naman ang matanda at hindi ko ito nakitang lumingon man lang sa amin. Nilampasan lang niya kami. Di ko maitago ang kaba ko sa aking mga pinsan na inamin nilang sila man ay natakot din nang makita umano ang matanda. Ayon pa sa kanila, kamakailan lang ay may namatay kasi na malayo pa nga daw naming kamag-anak iyon. At ang bali-balita ay inaswang di umano ito. Kung kaya gano'n na lamang rin ang kaba na kanilang naramdaman nang makita ang matanda. Nang medyo inaantok na kami, ay nagkasundo kaming tatlo na matulog na. Pumasok kami sa kwarto at naglatag ng aming higaan. Hindi na rin namin naririnig pa sila mama at papa noon. Maging sila lolo ay naisip kong marahil ay tulog na dahil tahimik na ang buong bahay. Nang nakahiga na kami ay parang hindi ako komportable.
Hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan kung namamahay ba ako o kung ano. Basta parang may kakaiba talaga. Pero hindi ko iyon maipaliwanag. Di ko maintindihan at malaman kung ano ba talaga iyon na siyang dahilan ng aking pagkabalisa. Di nagtagal ay narinig ko yung aso nila lolo na parang natatakot iyon. Lumilika siya ng tunog na parang nabahag ang kanyang buntot. Umupo ako mula sa aking pagkakahiga at balak ko sanang gisingin ang mga pinsan ko. Ngunit nagulat ako nang makita kong tulog na agad ang mga ito. Noong mga oras na iyon, tanging kwarto lang namin ang may ilaw. Gasera lang ang ilaw nila lolo at lola dahil sa hindi pa abot ng kuryente ang kanilang lugar pagkat nasa bundok talaga. Nang biglang mapadako ang aking atensyon sa may bintana, nagulat talaga ako sa aking nakita. May mga mapupulang mata na nakasilip doon. Gusto kong sumigaw pero bakit walang lumalabas sa bibig ko? At hindi ako makagalaw. Kung kaya kahit gusto ko nang alisin ang pagkakatitig ko sa kanya, ay hindi ko iyon magawa. Kaya naisip kong ipikit na lang ang mga mata ko. Pero bakit ayaw rin? Pero normal naman ito na kumukurap. Ngunit pag gusto kong ipikit ng tuluyan, ay ayaw nitong sumunod sa akin. Para bang wala akong kontrol sa sarili kong katawan. Kaya tiniis ko na lang ang aking nakikita. Ang mukha noon, animo ay katulad sa mga nakakatakot na gumaganap ng mangkukulam sa mga palabas at pelikula. Naisip ko pa na ito pala ang mukha ng matanda sa malapitan. At nakapagtataka na paano nagawa niyang makasilip sa bintana. Gayong napakataas noon mula sa lupa. Ibig sabihin ay nakalutang ito. Halos matorture na ang utak ko dahil sa pinagdaraanan ko ng mga sandaling iyon. Kahit ipihit ko man lang sana ang aking mukha upang hindi ko na yun makita, ay hindi ko talaga magawa. Naramdaman ko na lang bigla na pumatak na ang luha sa kaliwa kong mata. At yung naninigas kong katawan ay tuluyan ang namanhid. Akma na itong papasok at pilit na pinalalaki na ang siwang sa pagitan ng bintana. Na kanya nang nailusot doon ang kanyang mga kamay. Na ang mga daliri nito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga daliri niya sa kamay ay parang mga daliri sa paang hugis. At may mga kuko ito na sa tingin mo pa lang ay alam mong matitigas iyon. At makapal ang mga ito. Halos hindi na ako makahinga nung mga oras na iyon. Ang bigla ko itong nakitang nagmamadaling inalis ang kanyang kamay sa bintana at mabilis na naglaho sa aking harapan. At narinig ko ang boses ni Lolo at tinatanong kung bakit gising pa raw ako at kung ano ang aking ginagawa. Naaninagan niya pala ako mula sa kurtina. Palabas pala sana ito para umihi.
Sasagot sana ako pero hindi ko pa rin magawang makapagsalita. Nanatili lamang akong nakaupo na nakaharap sa may bintana. Maya-maya ay nakita ko na si Lolo sa aking harapan. At nag-aalala itong nagtanong kung napapaano daw ako. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at niyugyog. Doon pa lang ako nakagalaw at sa unang pagkakataon ay nakapagsalita na rin ako. Na ang unang katagang lumabas sa bibig ko ay Lo. Matapos iyon ay nahiga ako sapagkat parang hinang-hina ang aking buong katawan. Na para bang pagod na pagod ako at patang-pata. Kinaumagahan ay nagising akong nasa tabi ko na halos silang lahat. Nawalan pala ako ng malay. Nang igala ko pa ang aking paningin, ay nagulat talaga ako. At kitang-kita daw nila ang takot sa akin. Nang makita ko ang matanda na iyon, nakasama nila. Ngunit, bigla akong hinampas nito nang hawak niyang manipis na sanga na may mga dahon at may inuusal ito. Kumalma ako at unti-unti ko nang nakita ang tunay na itsura ng manggagamot. Hindi naman pala talaga ito yung matanda. Ipinaliwanag ng manggagamot na matindi di umano ang orasyon na ibinigay sa akin ng aswang. Pero dapat pa rin daw kaming magpasalamat dahil sa kaya pa raw niya itong kontrahin. Bago umalis ang manggagamot, ay sinabi niyang magiging maayos din ang lahat. Kung kaya napanatag na ang aking mga magulang. Maging sila lolo at lola, kasama na ng dalawa ko pang pinsan. Pero, minsan pa itong nagpaalala na hindi umano lahat ng aking makikita o nakita ay dapat kong paniwalaan. Dagdag pa nito, ay likas na mapanlinlang ang mga aswang. Hindi ko po talaga lubos na maisip na aking daranasin ang ganon. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko na mangyayari iyon sa akin, na ako ay aswangin. Ang buong akala namin ay doon na matatapos ang lahat at hindi na ako muling gagambalain pa ng aswang na iyon. Pero nagkamali kami. Dahil makalipas lamang ang mga 3 araw, ay nangyari na naman ang kinakatakutan ko. 5 lang kami noon na nasa bahay. 2 araw na kasing nakauwi ang mga pinsan ko. Natutulog na kami noong mga oras na iyon. Doon na ako pinatulog nila mama sa kanilang kwarto. Nang makaramdam na naman ako ng parang hindi ako mapakali at init na init ang buong katawan ko. Alumpihit na ako sa aking pagkakahiga at narinig ko na naman yung aso nila lolo na parang takot na takot. Kaya mabilis ko nang ginising si mama. Sinabi ko na nandyan na naman marahil yung aswang. Hindi na nila ako tinanong pa kung bakit ko iyon nasabi. Ginising na rin ni mama si papa at pinuntahan niya sila lolo sa kabilang silid. Pagbalik ni papa ay kasama na niya sila lolo at lola at may nakasindi na silang gasera. Kanila na rin sinindihan ang gasera na nasa kwarto nila mama, kung kaya nagliwanag ang buong silid.
nang bigla akong nakaramdam na parang pinapaso ako at hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Nagkakamot na ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Di ko maintindihan. Basta't napakakati talaga ng aking nararamdaman. At narinig nila mama na parang may umakyat sa puno, malapit doon sa bahay. Tapos, nagsimula na naming marinig ang huni, na ayon sa kanila ay huni iyon ng isang aswang. Habang ako ay patuloy pa rin sa pagkakamot, na para akong aso na nangangati. Kwento nila mama, noong mga oras na iyon ay nagwawala na rin ako at gusto ko raw lumabas, na parang tinatawag umano ako ng aswang dahil sa paraan ng paghuni nito, at gusto ko raw sundin iyon. Naisip nila mama na sunduin ang manggagamot, pero matatagalan pa dahil sa malayo ang bahay nito. Kung kaya, kinuha na lamang ni Lolo ang kanyang itak. Ito kasi yung mga tagpo na hindi ko na alam ang aking ginagawa. Wala na ako sa aking sarili at hindi ko na natatandaan pa. Wala na raw ako sa sarili kong katinuan. Sila mama na lang ang nagkwento sa akin. Napagkasunduan na lamang daw nila na huwag akong iwan kahit anong mangyari, at labag man sa kanilang kalooban ay kanila akong iginapos doon sa papag gamit ang mga kumot at lubid, dahil sa halos hindi na raw nila ako kayang mapigilan. Napakalakas ko raw, gayong napakapayat ko noong binata ako. Matapos nila akong maigapos, ay nilabas nila Lolo at Papa ang aswang. Nagdala sila ng abo at asin. Dahil sa tila hindi na rin ako kontento ang aswang sa kanyang paghuni at pagtawag sa akin. Kinakalampag na rin daw nito ang bubungan at parang galit na galit. Pagkukwento pa ni Papa, ay noon lamang daw siya natakot ng ganon sa tanang buhay niya. Halos ayaw niyang humiwalay kay Lolo, at ang higpit ng pagkakahawak niya sa sanggot na ipinahiram sa kanya. Yung sanggot po ay parang kare, pero mas malapad po ito, na ginagamit ng mga taga-probinsya kapag sila ay gumagawa ng tuba. Umantad sila sa bahay at tiningnan ng aswang sa bubungan. Ngunit wala silang nakitang anuman na naroon. Pero may anino silang nakikita. Hinagisan nila iyon ng asin at tabo. At galit na sinabi ni Lolo na hindi sila natatakot dito. At kanya nang lubayan ako. Nagpatuloy umano ang pag-iingay nito sa bubungan. Kung kaya, muli nila itong hinagisan ng abo at asin, na dahil doon, sabi ni Papa, ay nakikita nilang abo na tila nakalutang sa hangin. Indikasyon na iyon ang aswang, at ang abo ang nakatulong sa kanila para makita kung saan ito naroon. Dahil sa kahit paano ay humuhulma ang ilang bahagi ng katawan nito. Sinabi ni Lolo na kanya siyang nakikilala at kanya umanong pagbabayarin hindi lamang siya, kundi maging pati ang kanyang mga kanak. At iwinigayway ni Lolo ang kanyang itak at hinamon na niya ito ng patayan. Matapos iyon,
ay biglang huminahon ang aswang. At narinig na lamang nila ang huling pagkalampag nito na tila may naglakad papalayo at tumalon doon sa may puno na malapit roon. At ilang sandali pa ay tuluyan na itong nawala, maging ang huni nito. Pagpasok nila lolo sa bahay ay wala na rin akong malay. Kinaumagahan, nagising ako na naroon na muli ang manggagamot. Tinanong ako nito kung ano ang aking mga naranasan nung bumabiyahe kami papunta kanila lola. Sinabi kong wala naman masyado na maaaring maikonekta sa nangyayari sa akin. Muli akong tinanong ng matanda at sabihin ko raw lahat. Huwag ko raw pangunahan, kung may kinalaman o wala, ay hindi daw iyon ang mahalaga. Basta ikwento ko raw lahat-lahat. Matapos kong masabi sa kanya at maikwento, mula nang umalis kami sa bahay namin sa Manila hanggang sa dumating kami sa bahay nila lola, ay nagsimula na itong magpausok. Sinimula na muli nito ang panggagamot sa akin. Sabi ni nanay, matapos umusal ng orasyon ng manggagamot, ay nagsimula na akong magsalita ng mga bagay na hindi nila nalalaman. At sumasagot ako sa matanda ng mga bagay na hindi ko rin alam na personal. Noong huli ay nalaman na yung nakilala kong babae pala sa barko ang siyang bumibisita sa akin. Di ko naman akalain na mauuwi iyon sa ganon. Ang buong akala ko ay karaniwang usapan lamang iyon, na mag-aminan kami na gusto namin ang isa't isa. Nang ibig palang mangyari ng babae ay ang makuha ako, para nang sa ganon ay may maipagmalaki sa kanilang angkan. Yun lang daw kasi ang tanging paraan para mapatunayan niya ang kanyang sarili sa kanila, at upang ariin siya ng mga ito at pagkatiwalaan sa mga mas mahalagang bagay na may kinalaman sa kanilang lahi, tulad ng mga matataas na kaalaman at kakayahan. Kaya pala yung manggagamot ay nagpaalala na huwag akong maniwala sa aking nakikita, dahil sa may kutob na umano ito na gumagamit lamang ang aswang ng ibang anyo, na nagkunyari ito na isang matanda. Napasuko ng manggagamot si Merly. Yan yung pangalan ng babaeng nakilala ko, na ang buong akala ko ay isang dalagang Pilipina. Yung pala ay isang aswang. Napagaling naman po ako ng manggagamot at hindi na ako muli pang ginampala ni Merly. Yun yung bakasyon na hindi ko talaga makakalimutan. Nung minsang tinanong ko si mama kung paano nila nakumbinsi si Merly na wag na akong gambalain pa, ay sinabi niya sa akin na hindi daw nila ito nakumbinsi o napakiusapan. Pinatay daw ito ng manggagamot dahil sa ayaw daw nito akong pakawalan at gusto talagang kunin, dahil nakakompromiso na raw ito sa kanyang mga kamag-anak, sapagkat nagmalaki daw ito nung dumating na kanya raw akong kukunin upang maging kabahagi nila. At dahil doon, kung kaya wala na raw nagawa pa sila mama kundi pakiusapan ang manggagamot na wakasan na ang buhay nito.